Kung mapapansin natin sa Impulse 200 MK3, iniba na yung arrangement ng buttons. Nandito na rin yung stems functions for easier access. So ngayon, magagamit din natin ang stems for our own advantage, tulad ng pwede natin gawin ng kanta to instrumental or vocals only. For example, yan, instrumental. Ito naman, gawin natin a cappella. Yan. So, for example, kung gusto ko mag-censor ng bad words, yan. So, bigyan ko naman kayo ng example kung paano siya gagamitin sa totoong setting. So, yun. Pwede natin gamitin ng stems para maging artistic yung transition natin. So, dito sa Impulse 200 MK2, ang meron lang is low, high, and gain. While dito sa Impulse 200 MK3 is meron na siyang low, mid, high, or gain. So, to access the gain here, kailangan mo muna pindutin yung shift. Then, galawin nyo yung knob. Otherwise, high siya kapag default. Papakita ko sa inyo kung paano. High muna tayo. Then gain. Ganun lang siya kadali. Para kanino nga ba ang Hercules Impulse 200 MK3? By the book, dapat for bedroom DJ siya. Pero actually, gagamitin ko siya sa mga small gigs ko sa labas. Kasi very portable siya. Kasya sa maliit kong backpack. And at the same time, hindi ko na kailangan gamitin yung USB hub ko kasi Type-C na rin siya. So, with this cable alone na nakakabit dito sa Hercules Impulse 200 MK3 na to, pwede na rin siya gamitin for live stream. So, very convenient. Pwede nyo itry ang Hercules Impulse 200 MK3 sa physical shop namin or visit silentnoise.ph to